Nge. Okay, so magandang gabi mga kamix. So ngayon magpalit tayo ng drive belt sa ating motor. Sa likuran natin, kung makikita natin. So ayan, gabi na, may aswang siguro dyan. So ayan, ngayon yung unit natin is Honda Click 125. So ayan, nakapato na sa lifter. Ayan mga kamix, yung una nating tatanggalin yung cover bolt. Okay, bali mga kamix, yung cover meron siyang 10 bolt. Bali yung size is 8mm. Okay, so bali na natin, luwagan muna natin lahat. So try natin. Oh no! Ayan, matigas. Bali pag matigas, gamit lang tayo ng plastic soap hammer or yung rubber mallet, no? So basta wag lang yung hammer or yung metal. So ayan, okay na yun. Ayan. Okay, so para wala yung abog niya, gamitan mo natin ng air blue gun. So ayan yung so ayan yung belt, no? Kung makita natin, wala. So ayan, tanggalin mo natin yung drive face. So ito yung drive face. Tanggalin mo natin yung nut niya, number number 22mm. Okay. So ito yung drive face, no? Ito yung washer. So, ilagay mo natin sa tabi. Saka yung clutch bell for 19mm. Yan, matigas. Nge. Okay, so ayan, matigas kasi siya mga kamix. So gamit lang tayo ng rotor holder or yung clutch holder niya. So dyan na natin ilagay. Okay. Gamitan natin ng handle. Saka lagyan natin ng extension na tubig. 3:28 AM. Magic. Ayan na. Tanggal na mga kamit. So ayan, pwede natin yung kamayin. Okay, so ayan mga kamix. Kung mapansin ninyo, yung belt na papalitan natin. Okay, so ito yung mga parts, no? So hindi muna natin yan palitan. Okay, so ngayon yung natin. So ito yung clutch bell, no? Bali yan yung mga parts, no? So yung palitan lang muna natin ngayon. Ito lang muna ng drive belt mga kamix. Okay? Okay, so ayan, isa lang muna natin. Okay, so yung bali ito po yung lumang drive belt. Saka ito po yung ipapalit natin na bagong drive belt. Yung compare lang natin kung
parehas pa yung number niya. Okay, so yung luma is 23100 tas K35, saka yung bago na ipalit natin is 23100 das K35, so same lang din. Okay, so bali yung K35 yan yung pang Honda Click 125. Okay, so bali ito po yung ipalit natin na bagong drive belt. Okay, so ayan, bago natin ilagay yung drive face. Okay, so markingan muna natin ang paglagay ng manufacturer ng Honda. Nakaharap, naka top dead siya, kumbaga naka TDC. So paano natin malalaman na naka TDC siya? Okay, so ibalik natin sa tamang posisyon niya, yung natawag natin na timing. Okay, so sa mga stock ng mga meron siyang nakasulat na letter A, so ibig sabihin yan yung nakaharap sa unahan. So balik kung ibaliktad natin yung letter A, yan yung timing niya, kumbaga yan yung mark. Okay, so ang mangyayari dyan pag italikod natin, so bali ganyan yung mangyayari. So ganyan, so ang gagawin natin para mabalik natin sa tamang posisyon niya, sa timing, so gamit tayo ng pintel pen. Yan, so ito yung gawin na natin, hanapin natin dito yung nakasulat na letter A. So ayan, yan yung letter A, guhitan natin. So bali ito yung straight niya, straight. Okay, so muna yung timing. So bali kung hirap natin sa likod, naka-align siya sa letter A na, ayan, naka-align siya sa letter A. So ayan, okay. So ang ngayon, ang pagkabit naman ng fly ball, same lang din, balik natin sa kung paano na-symbol ni Honda. So kung paano niya nilagay. So ang paglagay ng fly ball, dapat pareho siya. So kung makita natin ganyan, may malalim na may malalim dito, saka dito mababaw. So nakaharap siya ganyan. Okay, so kung ganyan naka clockwise yung ikot niya kung nakaganyan. Okay, so lagay natin yung lahat ng fly ball. Okay, same din, same yung direction na lahat. Okay, so yan, lahat ng direction naka-clockwise. Okay, so ayan. So ngayon pag na-sit na natin, so bago natin ilagay sa sa drive shaft, so isit muna natin yung isit muna natin sa top dead center. Bali ito po yung timing mark, yan, makita niya sa gilid, yan, markingan na natin. Ito naman din yung mark sa shaft, yan, nilagyan na nila ng pintura. So yan yung mark. So i-ano natin sa top dead. So ang pag balik is gamitin natin yung drive face. So yan, so ikot natin. So ayan, naka top dead. So yung gawin natin, try natin i-align. So sa nakikita ko parang straight na. So ayan, straight na yan. Okay, so ngayon ilagay natin yung housing. So bali i-timing natin. Okay, okay, oops. Okay, so ayan. Ito, lagyan natin ng grasa para hindi siya matuyo, kasi yung grasa niya parang parang na sa ilalim, konti na lang yung grease sa ilalim.
Okay, so ang paglagay ng drive belt, so kailangan nababasa natin yung marka, kumbaga yung nakasulat. So ganyan, kasi yung ikot ng makina is naka counterclockwise, so ganyan yung ikot. So ang paglagay natin, kung nakasulat, kailangan yung ikot doon siya nakaharap. Okay, so ayan, install na natin. Okay ba? Okay. Yan. Lagyan natin to, yung pulley, saka ito. So paglagay, hitin na natin. Yan. Hitin na ninyo, iikot pa clockwise, ganyan. Saka mapasok na yan. Okay. Oops. So next natin gawin is ayan, nakalagay na. Kaya kitikta na natin. So ayan, gipitan na natin. Yan, i-final natin gipitan. Huwag masyado kasi baka masira yung thread ng yung thread, no? Ito naman. Ayan na. Okay, so ayan, try natin paandarin na nakabukas pa para makita natin yung ikot, para makasit na siya, makasiting siya. Okay, so ayan, check na natin yung cover. Mga kamix, so kanina nakalimutan ko pala yung ginamit natin na wrench, no? Ito yung T-type wrench o T-wrench, no? Yung ginamit natin 8mm. Okay, so ibalik natin. Bali, huwag kalimutan, ito yung bali yung mataas. Ito sa gitna, dalawa yung mataas na matangkad na na bolt. Explore tayo. Explore. So natin, i-speed up natin. Explore tayo. Dididis may sakit pa. Dididis yung side po kanan. Okay, so ayan mga kamix. Okay, so on natin. Magkahi. Okay, so ayan yung unit natin mga kamix. Parang kumanda yung under niya. So ayan. Ayan mga mix. Okay.